Nariyan pa rin ang amihan at umiiral pa rin ito dito sa Hilagang Luzon at kasalukuyan nagdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Northern Luzon. Based na rin po sa ating latest satellite imagery, makikita pa rin nga po natin meron pa rin mga stratified clouds dito sa Philippine Sea sa silangang bahagi ng Northern Luzon at nag-i-indicate ho yan na umiiral pa rin ang amihan dito sa area na ito at dala pa rin ito ang tuyo at malamig na hangin. Samantala sa katimugang bahagi naman ng Luzon, sa Visayas at Mindanao, maaliwalas dyan na rila ang magiging panahon at mababa naman po yung tsansa ng mga widespread na pagbuhos ng ulan. Usually, mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong ma-experience ng ating mga kababayan doon. Yung mga localized thunderstorms na ito po yung mga na-experience usually sa hapon at gabi at kadalasan po ay mga panandali ang pagbuhos ng ulan lamang. Wala tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility and at least in the next 2 to 3 days, wala rin tayong inaasahan. Gayunpaman, patuloy po tayong magantabay sa magiging update ng Pag-asa sakaling magkaroon ng significant changes. Samantala para sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may mga mahihinang pagbuhos ng ulan dito sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at maging sa lalawigan ng Aurora, dulot pa rin yan ng amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon, dito sa Ilocos Region at sa Batanes, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din sa Northeast monsoon. Pero dito sa Metro Manila, natitirang bahagi pa ng Luzon, dito sa Calabarzon, Mimaropa at maging dito po sa Bicol Region ay may chance na po ng mga isolated at localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Kamaynilaan, 21 to 30 degrees Celsius, 14 to 21 naman sa Baguio, malamig pa rin naman ho. 21 to 31 sa Laoag City at 20 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, 23 to 31 sa Legazpi City at habang sa Tagaytay may kalamigan pa rin ang panahon, from 20 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas at Mindanao, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized at mga isolated thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu City, 24 to 32, 23 to 30 naman sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius po sa Kalayaan Islands, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, sa Zamboanga ay 22 to 35, sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 habang 23 to 30 degrees Celsius naman sa Davao City. Para naman sa ating computed heat index kahapon, sa Metro Manila ay nag-range po from 32 to 34 degrees Celsius ang naitalang heat index o init factor kahapon, habang sa Cotabato City, Maguindanao ay umabot po sa 41 degrees Celsius. So yung 34 degrees Celsius at 41 degrees Celsius, pareho po yan nakapaloob dito sa extreme caution level, habang yung 32 degrees Celsius ay nasa caution level. So, meron pa rin po tayong babala po dyan ng pag-iingat po, na mag-ingat po ang ating mga kababayan dahil yung ganitong klaseng init ng panahon, pwede pa rin po yung magdulot ng mga heat stress, heat cramps. So, hanggat maaari po, stay hydrated, uminom po ng 6 hanggang sa 8 baso ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po ang dehydration, at as much as possible ay umiwas po muna sa direct exposure sa sunlight dahil medyo maalinsang ang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala para sa heat index forecast for today, as of Thursday, sa Metro Manila, ang magiging range pa rin is from 32 to 34 degrees Celsius. Samantalang sa Cotabato City, Maguindanao ay 41 degrees Celsius pa rin. So yung 34 at 41, again, nasa extreme caution level pa rin po sila. So ngayon wala naman tayong gale warning na nakataas sa mga bahagi ng ating mga baybaying dagat. Banayan hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Although dito sa silang bahagi ng Visayas at Mindanao ay katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan dyan. Kaya't ingat pa rin ang ating abiso, especially po sa mga maliliit na sasakyang pandagat.